Mga kwentong pambata. Ang Skubang Prinsesa. Sa isang magandang kaharian sa tabi ng dagat, kung saan ang hangin ay humahaplos ng maalat na tubig dagat sa mga buhangin ng baybayin at tumadampi sa mga pisngi ng bawat dumadaan, nakatira ang isang mabait, mahinahon at mapagmahal na batang prinsesa. Paumanhin! Dapat ko ring banggitin, ang prinsesang ito ay puno ng pakiramdam ng pakikipagsapalaran. May malalim siyang pagmamahal sa dagat at sa mga nilalang nito. Siya ay si Kaya. Matapos lahat, pinangalanan siya ng kanyang ina mula sa dagat, isang tagatuklas ng karagatan. At tiyak na tinupad niya ang kahulugan ng kanyang pangalan. Maring hindi siya ang prinsesang inaasahan ng Brezina, ngunit tiyak siya ang prinsesang nararapat para sa atin. At siya ang prinsesang ipinagmamalaki naming paglingkuran. Marami ang nababalita na siya ay itinadhana para sa higit pa kaysa sa pamumuno sa kaharian. Ngunit ang tanging nais ni Kaya ay lumangoy. Alam na ng kanyang mga magulang, ang hari at reyna, na siya ay kakaiba. Nang siya ay 3 taon, nadala siya sa tubig. Nang siya ay 5 taon, natuto siyang lumangoy at manghuli ng mga kabibe. Ang mga isda ay sumusunod sa bawat galaw niya. Nang siya'y 8 taon, siya ay nag-aaral ng kanyang unang leksyon sa scuba diving. At ngayon, bilang prinsesa ng Brezina at tagapagmana ng trono, inalay niya ang kanyang buhay sa dagat at isang bihasang scuba diver. Gayunpaman, patuloy pa rin nag-aalala ang kanyang ina. Tuwing pumupunta si Kaya sa tubig, ang reyna ay nakatayo sa bintana, naghihintay upang tiyakin na siya ay ligtas. Ang kanyang ama, sa kabilang banda, ay naniniwala na si Kaya ay mahusay na sinanay at magiging ligtas siya magpakailanman sa tubig. Kahit na may mga delikadong hayop dagat na ayon sa reyna ay naglalakad sa dagat malapit sa kanilang kaharian, nananatiling matatag ang hari sa kanyang pagtitiwala sa kanyang anak. Balang araw, makikita ni Kaya ang kanilang kaharian patungo sa tagumpay. Nagsisimula ang ating kwento sa isang balyena at isang lambat. Salamat sa pagligtas sa akin! Walang anuman. Sandali! Bakit naiintindihan kita? Naiintindihan mo ako? Hindi maaari. Yan ay imposible. Wala pa akong nararanasang ganito sa loob ng 55 taon ng aking buhay. Ang pangalan ko ay Kaya. Isa ka bang Cuvier? Baked whale? Kaya mong bumaba ng mas malalim kaysa sa ibang balyena. Kaya mong pigilan ang iyong hininga ng 2 oras para kang pinakamagaling na scuba diver sa buong mundo. Ako nga! Maaari mo akong tawaging Culver. Isang karangalan na makilala ka, Culver. Ako rin! Ikaw ang kauna-unahang tao na nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-ugnayan, maliban sa paminsang maninisid. Ngunit kami ng aking kauri, kami nananatili sa aming sarili. Totoo, hindi maraming nakakakita sa inyo. Ngunit narinig ko ang mga bulong-bulungan na maaaring nandito kayo nananahan sa kalaliman. Oo. Maaaring nandito nga ako. Ngunit ngayon, kailangan ko nang umalis. Hintay! Ikaw ang unang balyena, ang unang hayop na nakausap ko. Makikita pa ba kitang muli? May pagkakataon. Hindi. Hindi pwede. Anong pagkakataon? May isang dakilang hula na ipinasa sa mga balyena sa paglipas ng mga taon. Isang hula na may darating na magiging tagapagligtas ng dagat. Ayon sa mga usap-usapan, magkakaroon ng isang dakilang may kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Tulad ng kung paano tayo nag-uusap ngayon? Nang hindi binubuka ang ating mga bibig? Hindi ko alam kung paano mangyayari ang komunikasyong iyon. Ngunit ang tagapagligtas na ito ay magkakaroon ng kwintas. Mukhang wala ka namang dala na ganoong bagay. Malamang hindi ikaw ang taong ito. At kaya ako'y aalis na.
Pakiusap, manatili ka sa mababaw na tubig. Huwag masyadong magtungo sa kalaliman. Hindi ito ang huling pagkakataon na makikita kita, Culver! Araw-araw sa sumusunod na buwan, lumungoy si Kaya patungo sa lugar sa dagat na iyon na umaasa na matagpuan si Culver. Isang araw, lumungoy siya ng sobrang lapit sa mga lambat at isa siya sa mga nahuli. Mabilis siyang umikot sa takot. Mas lalong napapalubog ang sarili sa lambat. Culver? Kaya? Sa pagkakataong ito, niligtas mo ako. Delikado dito, Kaya. Sabi ng balyena na unang naipit. Hindi ako nagbibiro. Hindi ba kita binalaan tungkol sa paglangoy ng masyadong malalim sa aming mga tubig? Dapat kang mag-ingat. Mapanganib ang mundo sa ilalim ng dagat at hindi lang dahil sa mga tao. May mga nilalang dito na mas nakakatakot kaysa sa kaya mong isipin. Kaya, nakipag-usap ako sa mga nakakatanda sa aking grupo. Naniniwala kami na ikaw ang inulaang tagapagligtas. Hindi maaari. Isa lang akong prinsesa. Huwag kang magbiro. Naiintindihan mo ko. Sapat na iyon para subukan natin. Ayon sa mga nakakatanda. Subukan ng ano? Tagapagligtas ng ano? Habang naglalakbay sila, isinalaysay ni Culver kay Kaya ang isang kwento. Ito'y puno ng takot at kawalang katiyakan. At isinaysay nito ang tungkol sa isang masamang bruha ng dagat na nagbato ng sumpa sa isang dakilang lungsod ng dati na sa ibabaw ng dagat malapit sa kaharian ni Kaya. Ngayon, ito'y nakalubog sa ilalim ng dagat. 2,992 talampakan mula sa antas ng dagat. Gusto mo ako ang magligtas ng nawawalang lungsod? Higit pa roon. Ang sumpa ng nawawalang lungsod ay kumakalat. Hindi magtatagal aabot ang kadiliman sa dalampasigan ng iyong kaharian at magiging usapin na lang ng panahon bago rin malubog ang iyong tahanan. Ilabas mo ako sa bibig mo, Culver. Mainit dito. Narito na tayo, prinsesa. Madilim. Wala akong nakikita sa dilim. Ha ha ha. Nasa pinakalalim tayo ng bahagi ng dagat. Siyempre madilim. Tumawag si Culver sa ilang mga kaibigan, hindi kayang makakita ng mga tao sa dilim. Upang makakita, kailangan may refleksyon ng liwanag mula sa isang bagay at umabot sa kanilang mga mata. Dito, wala ng liwanag. Ang mga balyena ay may espesyal na paningin para makakita sa kahit na pinakamadilim na lugar. Ano, Kaya? Kamangha-mangha. Culver, talagang naniniwala ka ba na ako ang tagapagligtas? Na kaya kitang iligtas mula sa kadilimang kumakalat? Ang aming tagapagligtas ay may dalang kwintas ng bituin. Kapag inilagay ito sa pader ng banal na gusali, ang lungsod ay magliliwanag mula sa loob at magsisimula ng mabasag ang sumpa. At ayun na nga, wala akong kwintas na bituin. Ipapakita ko sa iyo. Malay mo, nagbabaka sakali. Hindi maaari. Anong mayroon? Kailangan kong huminga. Kailangan ko magsimula ng dekompresyon patungo sa ibabaw bago ako mawala ng hininga. Matutulungan mo ba ako? Sumakay ka ulit sa bibig ko. Matutulungan kita. Babalik ako. Salamat. Ina? Ina! Naghahanap ako ng kwintas. Sa tingin ko, ibinigay ito sa akin ni Lola. Ina? Ina! Nasaan ka? Kaya! Iha! Hindi kita matutulungan maghanap ngayon. Anong nangyayari? Tingnan mo! Ang kadiliman! Alam mo ba kung ano ito? Sa tingin ko. Pero kailangan kong mahanap ang kwintas ni Lola. Makakatulong ito. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng mga tao sa nayon ng tungkol dito. Kaya,
Kahit ako ang reyna, ngunit hindi ako mangmang. Huwag kang magsinungaling sa akin. Pakiusap, Ina. Sana pagkatiwalaan mo ako. Si Imay may tiwala sa akin. Gayahin mo siya. Huwag mong isali ang iyong ama dito. Sige, hahanapin ko ito ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya! Kung ako'y isang lumang kwintas na ibinigay sa akin ng lola, nang 2 taon pa lang ako, saan kaya ako matatagpuan? Saan kaya? Laging sinasabi ni lola na may lihim na lagayan sa kahon ng alahas na to. Kailangan ko lang, itulak ang iba't ibang sulok hanggang... Aha! Nahanap ko! Nahanap na natin ang kwintas! Cover! Nasa akin na! Nagalit ang ina ko sa akin dahil sa paglangoy ko sa malalim na tubig. Naunawaan din niya ang mga panganib. Pero si ama, ayos lang sa kanya. Ipinagmamalaki niya ako. At ako rin sa'yo. Pero una, ipakita mo sa akin ang kwintas. Ito na, prinsesa. Nahanap mo. Kailangan nating magmadali. Ilagay mo ang kwintas ng bituin sa pader. Basagin ang sumpa. Sino ang sumubok na basagin ang aking sumpa? Anong gusto mo? Sinubukan mong basagin ang aking sumpa. Susubukan kong wasakin ang iyong buhay. Madali lang talaga! Ikaw ang gumawa nito? Bakit? Nilunod mo ang buong lungsod? Pinalayas nila ako. Kaya pinili kong kontrolin sila at gawing kadiliman ang kanilang mundo. Babasagin ko ang iyong sumpa. Magbabalik ang liwanag at muling mabubuhay ang lungsod. Akala mo ba ikaw ay tagapagligtas? Ang itinakda at darating upang pagalingin ang dagat? Ako ay higit pa riyan. Napakagalaw ng tubig ngayon. Naisip ko... Mahal! Nasaan si Kaya? Nakakausap mo sila? Nauunawaan ka nila? Ako ang nakatakdang tagapagligtas. Imposible! Hindi! Kailangan ko malaman kung sino ang tumalo sa akin. Ano ang pangalan mo? Ako ang prinsesa ng Brizina. Ang nakoronahang pinuno ng nawawalang lungsod, komandar ng mga hayop sa dagat at tagapagtanggol ng mga tubig. Ako ay si Kaya. Prinsesa, kailangan bumalik sa iyong kaharian. Naghihintay ang iyong mga magulang. Ang linggo ay maikli para sa amin, ngunit mahabang panahon para sa kanila. Mahirap iwanan ang nawalang lungsod. Ito na ang aking tahanan ngayon. Ang kaharian ay tahanan mo rin. Ikaw ay isang pinuno ng 2. Bukod pa riyan, hindi ba nagtataka ang iyong mga magulang kung saan nanggaling ang lungsod na ito? Oo, sigurado ako marami silang tanong. Siguradong na-miss nila ako. Masaya ang mga hayop sa ilalim ng dagat na makikita muli ang liwanag. Ayos lang sila habang makikita mo ang iyong mga magulang. Ang aming lungsod ay handa ng tanggapin ng mga bagong tao at bagong buhay sa mga tirahan nito sa ibabaw. Magiging masaya to, hindi ba, Culver? Prinsesa, magiging higit pa ito kaysa sa inaasahan mo.
Nakita namin ang mga alon at sobrang nag-alala kami. Tapos, isang malaking kaharian ang lumitaw mula sa tubig. Anong nangyari? Paano mo naligtas ang ating kaharian? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Marami akong ikikwento sa inyo. Mahal kong anak, sobrang ipinagmamalaki kita. Patawarin mo ako dahil hindi kita pinaniwalaan. Dapat ay naniwala ako sa'yo una pa lang. Naintindihan ko na, sinusubukan mo lang na protektahan ako. Pero hindi ko kayang kunin lahat ng papuri. Ibig mong sabihin may tumulong sa'yo? Ang galing! Ina, ama, ito si Culver. Isa siyang Cuvier Bict Whale. Tinulungan niya akong matuto tungkol sa nawalang lungsod, ang kwintas at ang propesiya. May propesiya? Wow! Ang galing! Ang iyong anak ang aming tagapagligtas. Oh, wow! Halika, matalinong dalaga. Sabihin mo sa amin ang lahat. Si Kaya, pinuno ng parehong kaharian sa lupa at kaharian ng dagat, ay nagdala ng kapayapaan na hindi nakita sa loob ng mga siglo. Natagpuan ng mga balyena ang kanilang bagong tahanan sa ilalim ng nawawalang lungsod at nagdiwang ang mga hayop sa muling pagsilang ng liwanag at kaligayahan. Ngunit ang pagkakaibigan ni Culver at Kaya ang nagbigay ng pinakamatinding pag-asa at kasiyahan sa buong lupain.